Okay guys, good morning. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. I hope you're having a good day. Now, we receive already the order of Chief Cook for provision. So, we will be making now a provision request. So, first of all, in our company, we have this program na kung saan nandyan na lahat yung pagre-request ng lahat ng requisition, nandyan na lahat. Tinatawag namin itong BASNet for this company, that one. So BASNet yan, diyan kami nag-order lahat ng requisition, diyan kami naggagawa ng aming routine task, lahat ng scheduled jobs namin nandyan, lahat na nandyan na, work and rest hour. So totally from this company lang yan, no, for entire company. So baka sa company nyo iba yung ginagamit nilang program. So dito BASNet, no, BASNet ang tawag namin dito. So we received the request from Chief Cook and we will now making a request. So this form I already give him earlier, no, this week. So dito ko yung kinuha. So normally naman dyan sa pagsampa nyo ng barko, pag kayo yung na-in-charge sa provision and victualling, normally naman meron ka ng mga form yan. So dito sa company namin, nagbibigay rin sila ng provision list, no, sa BASNet. Yun kasi yung program namin. So once na meron kang form na to, ipiprint mo tong form na to, no, then ibibigay mo kay Chief Cook. So yan yung list ng provision dito. So yan yung binigay ko sa kanya, itong form na to. Then binalik niya sa akin, which indicates na kung ilan yung mga order niya at yung kung ano-ano yung mga order niya ngayong buwan. So yan yon. Then meron siya mga additional paper kung ano yung mga kailangan niya na hindi niya nakita rito. Yan. So ngayon, punta na tayo sa BASNet. So hindi ko na ito i-step by step sa inyo, no. Hindi ko na ipapakita step by step kasi baga matatagalan tayo. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung parang proseso niya, no. So punta ka lang dito sa requisition. So once na naka-login na kayo sa inyong mga kung ano yung mga ano sa company nyo, yung program, no. So punta lang kayo sa requisition. Yan. Dito sa BASNet, ganito ang operation nito, ha. So I don't know in the other company kung ano yung ano nila. So gagawa lang ako ng new requisition. Tapit ko lang yung video. So new requisition lang ako. Then type ko lang dyan yung provision, no? So provision. Yan. Then lahat ng mga entry dito, i-fill out ko lang lahat, no? So basta lahat ng mga entry dito, i-fill out ko lang, like deck department, kung urgent ba to or normal type of requisition. Yan. Provision. Then dito normal type of requisition lang. Basta i-fill out mo lang dyan. Ituturo naman sa inyo yan once na you are an officer in charge for this kind of job. Yung company nyo is obliged to teach you also, no. Ibibigay nila sa inyo kung paano i-operate ito. Then next ko lang, yan. So dito sa items, ilalagay ko na yung insert. Mag-insert na ako ng items dito. And I will go also to provisions. Yan. Kasi provision yung i-request natin eh. Kung mga spare parts, mga consumables, so dito rin ako sa mga side na to. So since provision yung in-order natin, so sa provision ako. Then ito na yung napapadali dito, no. Since meron tayong mga ID doon sa form, yan. So as you can see, we have this number on the side, which indicates the ID number of the product, no, or the item. So yun ang ilalagay ko rito sa ating, para madali ko siyang hanapin kasi ang dami niya, no. So sobrang dami nila, mahirapan ka kung iisa-isahin mo. So kaya merong ID number. Yan lang ita-type ko. Then like 5105 yung first item. 5521 yung first item na nag-order si Chief Cook ng 12 pack. Yan. So 5521. So ilalagay ko lang dito 5521.
Now, nandyan na yung item na hinahanap ko. Ganyan kadali ang paggawa ng requisition, no, ng provision. So, select ko lang yan. Then, I will just try to close para mapakita sa inyo. Sorry guys, nagbe-blurred yung video natin. I'm so sorry. So now, nandyan na yung item, no? Then, lalagay ko lang dyan yung quantity kung ilan yung request ni Chief Cook. So, since nag-request siya ng 12, type ko lang 12 pieces. Yan. So, from that time, mas madali ko nang mailalagay sunod-sunod yung mga item na ni-request niya. No? So, ganun lang kadali. Then, isi-save mo lang siya. Then, i-message mo na si Kapitan na nakagawa ka na ng requisition. So, yan lang yung yan lang yung logic ng paggawa ng provision dito sa barko, no, ng pag-request ng provision. So kaya hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong detalye kasi hindi naman lahat kayo na manunood nito is dito sa company namin nagtatrabaho, no. So malamang ang iba sa inyo mayroong ibang program na ginagamit. Yung iba nga Excel file lang tapos papadala lang sa opisina, no. So depende pa rin yan sa magiging program nyo sa barko. So once na on board kayo as third officer, kung in charge kayo sa provision ng victualling, so hanapin nyo rin kung saang program to makikita, no, at kung yung mga forms kung saan makikita. Normally naman it was included also in your handover notes, so no need to overthink, no. So lahat yan makikita nyo, walang problema dyan. So yun lang, no guys, yung magre-request ng provision. So we just make it short as possible, no, kasi sobrang haba niyan kung tatapusin ko pa. Thank you very much at see you sa next video natin, no. And don't forget also, no, kung meron pa kayong gustong ipagawang video, comment lang kayo dyan sa baba, then pa-like and subscribe na rin. Thank you very much.